Mga Lods, magandang araw sa inyo. After ng mga busy mga araw natin, meron tayong mga konting updates. Yun lang mga Lods, meron tayong good updates, good news update, and meron tayong bad news update. So, mamaya malalaman nyo. So, medyo naging busy tayo mga Lods. Alam naman natin, dumaan ang eleksyon. So, nanalo ba yung mga binoto nyo? Natalo ba yung mga binoto nyo? But regardless kung sino man yung maupo, kung ano man yung magandang programa, binoto mo man siya hindi, dapat natin suportahan. Tandaan nyo, ang eleksyon, hindi yan away Kumbaga namimili tayo kung sinong iluluklok natin. Kung sino na iluklok natin, wala na tayong magagawa ron. Tapos na ang usapan. Ang kailangan natin gawin, move on. And kung ano man yung magandang programa, suportahan natin. At sumunod din tayo. So mga Lods, yung sa mga updates mga Lods, di ba sabi ko sa inyo, merong good and bad. Unahin na natin yung bad para magtatapos tayo sa good. So ang bad, update ko sa inyo mga Lods. Until now, hindi pa nakakapag-reply ulit yung Korean grandmother na nagpapadala sa atin ng konting donation sa mga kababayan natin. 'Di ba? Nakapagpamigay tayo ng 100 bags of rice, 5 kilos per bag, 'di ba? At 2 beses natin nagawa 'yon. And also, nung na mga nagpadala rin siya nung una sa akin, hindi ko ma-take na gamitin yung para sa amin lang. So kumain kami sa labas. And then yung sobra is pinamigay natin sa mga nanay, 'di ba? Lalo nung Women's Month, 'di ba? Nagkaroon tayo ng konting video na parang nagtatanong lang tayo, sino si Melchor Aquino, sino si Tandang Sora, sino mas matapang sa kanila. And magkaparehas lang naman na tao yun, di ba? Isang tao na naman yun. So yun. So yung tao na yun na pinanggalingan nung financial aid para maipamahagi natin sa mga kababayan natin, after ng disgrasya niya, nakapag-usap pa kami ng konti. And then sobrang sakit daw ng pelvis niya. Mga Lods, 73 years old na yata si grandma. And alam niyo naman, ang pelvis medyo, alam niyo yun, medyo parang sensitive na part ng skeletal system natin yan kasi maraming pinoprotektahan na internal organs yan. So, akin, kahit hindi naman siya magpadala ulit ng kagaya ng tulong na ginawa niya sa mga Pilipino, yung yung makapag-reply lang siya na okay na siya. Kasi, after niya magsabi sa akin na na wag daw akong ganun magme-message ng late, lalo may mga ibang tao din sa hospital and gusto niya makapagpahinga ng gabi. After nun, yung mga ibang mga message ko sa kanya, hindi niya pa nare-read up to now. So kaya medyo nagalala ako actually, kasi nagkausap kami ng nanay ko So ngayon, sabi nga ng nanay ko, baka daw meron number ang Ate Yongjo ko. Kasi yung Ate Yongjo ko talaga ang pinuntahan niya, di ba? Kwento ko sa inyo. Bumiyahe talaga siya ng malayo para makita yung Ate Yongjo ko. And then para makontak nga ako. So yun. So siguro pag hindi na rin ganun busy ang Ate Yongjo ko, tatanong ko sa kanya, papakamusta ko na lang sa kanya. Gusto ko lang malaman kung okay siya o hindi. Siyempre nag-aalala din ako Kahit paano nakapag-build na rin kami ng konting, alam mo yun, mas small relationship na nakakapag-usap, di ba, noong mga panahon na yon. So hopefully okay siya. And ipag-pray natin na okay siya. And the second news naman, yung good news naman mga Lods, after that medyo malungkot na balita. Meron another na alam niyo yun na gusto mag-sponsor. Pinoy naman siya. Pero hindi ko na rin babanggitin. Tago na lang natin sa Kuya D. Okay? So, may mga tinutulungan din daw talaga siya. And then minsan, pagka medyo talagang sub sa trabaho ang tropa, minsan nagpapadala rin siya ng pangmerienda and bibidyoan ko, sisend ko sa kanya. Pero for his eyes lang naman. Kumbaga parang ganun na, uy, masaya yung tropa, medyo ganado na naman magtrabaho kasi may nakaka-appreciate ng ginagawa namin. And also, siya rin yung tumulong sa amin para magkaroon ng practice jersey yung team namin. Alam niyo naman yung basketball team namin is medyo parang talagang yung budget medyo tight. Pero umaandar naman. At saka nabibigay naman kung ano yung naipangako sa mga players. Pero minsan wala kaming pagkain, nagpapadala si kuya, and napapakain namin yung mga players. And yung mga ibang pinapadala niya, iniipon namin para sa on-game. Meron kaming pamasahe and meron din kaming pre-game meal and recovery meal. Ibig sabihin ng pre-game meal, bago maglaro, pinapakain ng players siyempre kahit paano para may lakas. Then after, para may recovery. So yun yung good news. Pero meron pang another good news coming from him. Kasi nagpaplano siya pala at gusto niya akong gamitin na maghanap ng isang, estudyante na nabigyan ng scholarship sa mga matataas na eskwelahan, kagaya ng Lasal, Ateneo, ganyan, UST or UP. Basta nabigyan siya ng scholarship. Pero hindi naman kasi doon nagtatapos yun May pang-araw-araw na baon yun, di ba? So yun ang gusto niya sustentuhan. Kukumpitin niya yung pambaon, isang buong taon, at bibigyan niya scholarship ng pambaon. Kasi may scholarship na siya sa school di ba? So yung pambaon naman, di ba?
siyempre iintindihin pa ng magulang yon. Paano kung hindi naman talaga ganun ka okay yung magulang sa buhay? Kumbaga sapat lang yung kinikita nila. Siyempre, pumapasok, di ba? So kahit pa paano mababawasan na. Yun yung good news. So yun yung plano, and maghahanap ako ng deserving na na talagang medyo hirap yung magulang pero nabigyan sila ng scholarship sa mataas na eskwelahan, and then bibigyan ng pambaon para hindi na mahirapan yung magulang. Yun yung another good news. So lahat ng to mga los, nangyari naman to dahil sa pagkikita namin ng nanay ko. Maraming nagtiwala sa atin. Pero hindi lahat pinagkakatiwalaan ko na padalhan ako Tandaan nyo, konti lang yan. Hindi lalagpas sa isang kamay ko yung bilang ng taong nakakausap ko about sa ganyan. Marami nag-o-offer sa akin. Even politicians, hindi natin tinatanggap. Unang-una, ayoko ng auditing. Alam mo yun, parang naano ako sa sarili ko na naku-question ako. Kaya nga ayoko ayoko mag-political, lahat yan non-partisan nga, di ba? Ayoko ng ganun. Pero hanggat maaari, pinapakita ko na trustworthy ako. Sinesend ko minsan yung resibo, sinesend ko yung mga video, ganyan, na ito talagang pinamigay natin na ganito karami. And yung raw videos doon, kaya kong isend. Kagaya nung yung 100 bags, yung 5 kilos of bags. Yan, kaya kong isend yun. Tsaka magpapatunay yung mga tao, mga nakatanggap sa Tondo, tsaka doon sa may Doroteo Jose, sa LRT, dalawa yung binigyan natin, tig 100 yun. Marami magpapatunay. Yun yung pinakadahilan kung bakit ayoko basta-basta tumatanggap. Kasi hindi ko kaya yung stress ng auditing pa sa dami ng ginagawa ko, di ba? Gusto kong maging courier ng pagtulong. Pero nahihirapan ako doon. Okay? Kasi marami ako ibang ginagawa Pero kung yan lang yung gagawin ko, wala namang problema, di ba? So yun. So yun yung good news mga los. Maghanap tayo ng isang scholar na bibigyan natin ng pabaon scholarship coming from Kuya D. So hindi ko na sasabihin yung pangalan. Ayaw din niyang pasabi. So ngayon mga los, ang update naman sa nanay ko. Yun nga, medyo naging busy. Nasabi ko naman sa kanya na medyo mahirapan ako makausap siya, lalo pagka gabi dahil pang gabi ako. So, nagpapahinga ako ng di ba? So, minsan nagkakausap naman mo kaso naman siya naman ang busy. Siyempre, nagluluto siya, hindi naman niya pwedeng hawakan yung cellphone palagi. Alam niyo naman, ang pagluluto, hindi yan basta iniiwan, di ba? So, yun. Tapos, tuwang-tuwa ang nanay ko nung naggrocery siya. Yan, pakita ko sa inyo yung video. So, naggrocery siya sa Costco. Tinatanong nga niya kung may Costco daw ba dito sa Pilipinas So walang Costco dito sa Pilipinas, pero dito SNR. Parang yun yung counterpart Dati Macro ba yun o Marco? Kalimutan ko na sa Pampanga kami pupunta ni Kuya nun Pag malaki yan talaga na grocery. So SNR na parang katumbas ngayon nun yung Costco sa kanila. Yan, pakita yung video sa inyo. So nangyari mga lods, habang nag-grocery siya, nakita siya ng mga Pinoy. May Pinoy na nakita sa kanya, dahil napitan daw siya. Kung siya daw ba si Oma. Alam nyo naman, Oma nanay yung ibig sabihin nun, di ba? Pero gets na ng nanay ko kung bakit Oma tawag sa kanya dahil sa akin, di ba? And yung pagsigawan ng Oma yun. Tapos tuwan-tuwa daw, nagpa-picture daw. Sabi ko next time pag ganun, papapicture kayo sa cellphone mo, isend mo sa akin. Para may post ko. Para makita ng mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas na, uy, nakita nila si Oma, di ba? Matuwa din sila. Alam mo naman yung mga ganun, yung simple enjoyment ng mga tao yan na, di ba? Nakakadagdag ng kaligayahan sa buhay natin. Bakit hindi, di ba? So, hindi na naman isang beses nangyari yun. Mga los, nung papunta ang nanay ko dito sa Pilipinas, sa airport pa lang, yung mga pupunta yung pauwi ng Pilipinas na kasabay nila na Pinoy, may mga nagpa-picture din sa kanya. Pero ang pinaka talagang tuwan-tuwa ang nanay ko, yun, kasi akala niya, although nag-subside na rin naman yung mga yung mga pangyayari, di ba? Hindi na siya ganun ka-trending kagaya ngayon. Pero may mga tao pa rin na tumatak sa isipan nila. So, nagpa-picture sa kanya. Pero yung pumunta kami ng Zambales, mga lods, naalala ko nun, sa SM. So, magkakasama sila. Siyempre, puro babae sila. Nag-CR sila. Kasama ko lang yung anak kong lalaki. So, paglabas nila, may nakakita sa kanila. Uy, are you Oma? Ganyan. Yes daw, ganyan. Hindi ako kasama. Siya lang So, nangyari, nagpa-picture na. Nagpa-picture sila. And then, nanay ko tuwan-tuwa, gulat na gulat. Nasa ibang bansa siya, pero may nakakilala sa kanya. And alam mo, sobrang proud siya. Ako, natutuwa din ako na naging proud siya dahil sa pangyayari sa amin. Yun. Ayun yung mga good news ayun yung mga good memories na maalala niya palagi. So, yun yung nangyari. So, mga lods, sana nagustuhan nyo tong simple update natin. And also, mag-comment kayo dyan mga lods kung may mga suggestions kayo. Kagaya nung kunwari doon sa may scholarship program na gusto mangyari ni Kuya. Kasi according to him, parang kaya niya na. Kasi malapit na rin matapos yung ibang anak niya sa pag-aaral daw. And kayang-kaya naman niya, maganda naman ang blessings. Gusto niyang i-share. Kasi siya scholar din siya, according to him. Scholar yata siya sa Lasal. And then, sa ibang, hindi ko na babanggitin sa ibang bansa kung saan. Basta isang mataas na eskwelahan sa buong mundo. Yun. So, doon siya nag-scholar.
So gusto niya mag-share. Tama nga naman. Kung may scholarship ka sa tuition fee, 'di ba? Tapos meron kayong pang-araw-araw na gastos. Siyempre yung pambaon, mabigat pa rin naman yun. So ang laking luwag nun para hindi na ganong may stress yung magulang at bata at talaga mag-aral siya mabuti. And of course, while kinakausap ko siya, sasabihin ko sa bata, ito personal ko to. Although yun din ang gusto ng yun din ang gusto ng parehas kami ng ng katwiran nung gusto mag-sponsor. Papaintindi ko sa kanya, wala kang kailangan ibalik na tulong. Pasalamat, okay, kasama naman yun sa gesture ng mga taong natutulungan. Pero ang pinakamagandang gagawin mo, after mo magamit tong tulong na to, at kaya mo nang tumulong ka naman sa iba na sa tingin mong dating ang point na nangangailangan. And then, sila ganun din. Hanggang sa lahat matutulungan natin. Diba? Lahat matutulungan natin. Pagka kaya mo na, hindi mo kailangan ibalik yung tulong sa tumulong sa'yo. Kung kaya pa rin naman nila tumulong ka sa ibang tao na kailangan naman ng tulong mo. Diba? So, domino effect yan. So, ilang mga lods, sana nagustuhan nyo tong simple update natin and simple vlog natin. At ipag-pray natin si Grandma na okay siya palagi. Yun lang. Thank you.